Nilagyan ko ng concealer ang pasa ko sa braso at yung nasa leeg ko para hindi makita ng pamilya ko. Matapos iyon, saka lamang ko lumabas ang kwarto na nasa baba na si Adam. Hindi ako tumingin dito at hindi din humawak dito. Nauna ako nagtungo sa kotse. Wag na wag mong ipapakita sa mga magulang natin ang ganyang attitude, Anika. I swear, masasaktan kang talaga sa akin. Naiintindihan mo? Nanatili lamang ako nakatingin sa labas. Sumagot ka, Anika. Kinakausap kita. Nilingon ko naman ito. Ayaw kong umiyak kasi masisira ang nalagay kong makeup sa mukha ko. Pero talagang taksil ang luha ko. Hindi nakinig sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo hanggat kaya ko. Tanging sabi ko. Saka binaling muli sa labas ng bintana ang paningin ko. Pinunasan ko ang luha ko. Itigil mo na iyang kakaiyak mo. Andito na tayo. Umayos naman ako ng upo. Tumigil ang kotse. Sa tapat ng mansyon na magulang ni Adam. Lumabas si Adam ng kotse. Saka umikot. Para pagbuksan ako. Humawak ako sa kamay nito. Mami, ate is here. Rinig kong sigaw ng kapatid ko na makapasok kami. Bro, napatingin ako sa kapatid ni Adam. Oo, may kapatid pa si Adam at mas matanda sa kanya ng 1 taon. 31 na kasi ito. Anika, long time no see. Tumingin ito sa akin, kaya naman ako ngumiti. Kahit pilit. Kakauwi lang siguro ng kuya ni Adam, galing Amerika. May business kasi ang mga ito doon na ibinigay sa kapatid nito. Kaya ito na namamahala doon. Pero walang balita na may nobya or fiancé. Single pa rin ito. Kailan ka pa umuwi, kuya? Tanong iyon ni Adam. Actually, kakauwi ko lang kanina. Mommy called me and she said, we have a family dinner. So I came here. Nakatingin ito sa akin. Don't look at my wife like that, kuya. I swear, I will beat you. Seryosong sambit ni Adam. Possessive or jealous. Your wife's so beautiful at bagay sana kayo. Kaso, bagay siya sa akin. Halos malaki ang mga mata ko sa sinabi nito at nakita ko naman kung may mga kamao ni Adam. Ibig sabihin, galit ito. Jax, wag mong pikunin ang kapatid mo. Kanina pa galit o. Boses sa iyo ng mami ni Adam. I know, ma'am. I'm just trying, Adam. Saka bumaling sa akin ito. Sorry, bro. I'm just kidding. Paghingi nito ng tawad sa kapatid. Nainasikan lamang ni Adam. Saka ako hinawakan sa kamay at nalampasan ng kuya nito. Iginiya ako ni Adam paupo. Mahaba ang lamesa at sakong-sakto ito sa isang buong pamilya. Andito rin ang daddy ko, ang mami, at ang kapatid ko. So, iha, kumusta naman kayo ng anak ko? May nabuo na ba? Nasamid naman ako sa sinabi nito. Saktong umiinom ako ng tubig. Hinagod ni Adam ang likuran ko. Ma'am, don't ask Anika about that. Nabigla siya. Si Adam iyon. Why? Mag-asawa kayo. Kaya dapat lang na magkaanak kayo. Ayaw niyo ba ng baby? Of course. Gusto namin, ma'am. Then, bakit wala pa? Sorry, kung medyo atat ako. Ang bagal niyo kasi. Busy po kasi si Adam. Kaya wala kaming time para gumawa. Natawa naman ang mami nito sa sinabi ko. Then Adam, take your leave. Spend time to your wife. Or maybe, mag-vacation kayo sa ibang bansa for honeymoon. Napaubo naman si Adam. I'm busy right now, ma'am. Wala akong oras para magbakasyon. Oh, come on, son. Kung pinaproblema mo ang kumpanya, andito ang daddy mo. Siya na muna ang bahala sa kumpanya. Habang nasa bakasyon kayo ng asawa mo. But ma'am, no more but, son. Use our private plane. Magbakasyon kayo mag-asawa. Spend time to each other. Magagalit ako kapag tinanggihan niyo ako. Parang nakaramdam naman ako ng saya sa isip mo magbabakasyon kami ni Adam na kaming dalawa lang. Alright. Walang ganong sambit ni Adam.
Gusto ko mamaya, umalis na kayo ha? Don't worry, nakaready na ang private plane natin. And also your baggage. Napaayos ka na. Nagulat naman ako nang tumingin sa mami ni Adam. Seriously? What? Seriously, ma'am? Bulalas si Adam. Watch your words, Adam. Nasa hapagkainan tayo. Sambit ang daddy nito. Kaya napatigil ito. Naramdaman kong kinapitan ako ni Adam sa kamay. Kaya nilingon ko ito. Iba ang nakikita ko sa mga mata nito. Matapos kaming kumain, hindi ako makapaniwala na as in ngayon kami aalis. Nakaredy na daw ang lahat, so ibig sabihin, nakaplano itong lahat. Miski ang family dinner. Enjoy your vacation, Iha. Nayakap naman ako ng mami at mami ni Adam. Andito na kami sa private plane, papuntang New York. Oo, sa New York kami magbabakasyon ni Adam. So go, umalis na kayo, para makarami kayo. Bulala sa mga ito. Saka kami tinulak papasok ng plane. Na makapasok kami, kumaway ang pamilya namin, na makataas na kami. God, please guide me. Sana maging maayos itong bakasyon namin. 2 weeks ang inilaan para sa aming bakasyon. Ano kaya mangyayari sa amin ni Adam habang nasa New York kami? Are you happy now? Makakasama mo ako sa pesteng bakasyon na ito. Nilungon ko naman ito. This is not my fault, Adam. Your mom decide for this. Hinawakan ako nito sa panga, kaya napahawak ako sa braso nito. You accept this. Ni hindi ka nga kumontra about this. Kasi gusto mo, makasama ako. Bullshit. Nabitawan nito ang pangako. Napahawak naman ako dito. Masakit kasi mahigpit ang kapit ito sa akin. Hindi ko kasalanan kung gusto kitang makasama na hindi mo iniisip si Miranda. Gusto kitang makasama kasi gusto kong maramdaman na asawa kita. Gusto kong maramdaman na mahal mo ako kahit iba ang mahal mo. Gusto kong mahalin mo ako dahil mahal na mahal kita. Ano ba ang dapat kong gawin para mahalin mo ako? Mas mabang hilingin ko na makasama ka na tayong dalawa lamang, Adam. Gusto kong maramdaman na asawa mo ako. Mahirap ba para sa'yo pakisamahan ako? Mahirap ba sa side mo ang maging asawa ako? Hindi ko maiwasang hindi maglandas ang luha ko. Madami akong gusto. Madami akong sana mahalin ako ni Adam. Nakatulog si Anika. Nakita ko pa rin may luhang pumapatak sa mata nito kahit nakapikit. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit. Ganito ang pakikitungo ko kay Anika. Hindi ko matanggap na may konti ako nararamdaman para sa kanya. Napilit kong sinasabi sa sarili ko na si Miranda ang gusto ko. Pero bakit ganoon? Kapag nakikita ko nang umiiyak si Anika, parang nalulusaw ako. Pinipilit ko mangibabaw ang galit ko. Lahat ng pinakita ko kay Anika sa 2 araw na magkasama kami ay totoo. Masaya ako na makita masaya siya. Pero hindi ko alam sa aking sarili kung bakit mas gusto kong manatili na galit sa kanya. Mas maganda nga sa ganitong paraan ko siya makikita. Hinabi ko ang buhok nito at tumatabon sa maganda nitong mukha. Napangiti naman ako. Pinunasan ko ang mga luhang nasa pisngi nito. Napatingin naman ako sa cellphone nang tumunog. Boss, nagpaparamdam na ulit ang grupo ni Daniel. Isa siyang private investigator ko. Isa ang grupo ni Daniel na tumaksil sa pamilya namin. Ako ata nakakaalam sa site na ito ng lolo ko, daddy ng daddy ko. Isa ang lolo ko sa leader ng mafia organization. Hindi masama ang dulot ng organization na kinabibilangan ng lolo ko. Hindi tumutulong sa grupo ng organization ng mga taong mahihirap. Ang bawat kabilang sa organisasyon ay mga may kapangyarihan at mataas ang antas ng pamumuhay. Isa si Daniel, sa kanang kamay ng aking lolo, pero dahil sa inggit, nagtaksil ito. Kumukuha ito ng pera na dapat ay tulong sa mga tao mahihirap. Nang malaman iyon ng lolo ko, pinarusahan ito ng kamatayan, pero nakatakas ito. At ngayon,
Nagpaparamdam na naman si Daniel. Hindi ko alam kung bakit. Yumaman ito. Pero isa lamang ang alam ko. Madami itong sugalan at bintahan ng mga armas. Yun lamang ang alam ko base sa sinabi ng daddy ko. Pero alam ko na meron pa akong hindi alam tungkol sa organization. Lalanding na po ang plane natin sa airport ng New York. Isa sa mga tauhan ni daddy. Nag-reply ako kay Manolo. Nahayaan muna ang grupo ni Daniel. Saka ako kikilos kapag kumilos sila. Nilungon ko si Anika na mahimbing ang tulog. Niyugyug ko naman ito, kaya napalingon ito sa akin. We're here, sabi ko. Saka ibinaling ang tingin sa bintana. Na makababa kami ng airplane, tinulungan kami ng tauhan ni Daddy sa mga gamit namin. At may sundo din kami para ihatid sa tutuluyan namin dito. If you gonna sleep again, do it. Nakita ko kasi, inaantok pa si Anika. Magre-react sana ako nang ihilid nito ang ulo sa balikat ko. Pero hinayaan ko na lamang siya. Mahaba ang biyahe namin para makapunta sa bahay kung saan kami tutuloy. Isa ito sa bahay kung saan ako tumutuloy. Hindi ko pa dinala dito si Miranda at si Anika ang unang dinala ko dito sa bahay na to. May kondo ako dito kung saan doon ako tumutuloy kapag may business meeting or plan ako sa New York. At doon pumupunta si Miranda na magkita kami dito sa New York. Hindi ko inaasahan na pupunta siya noon. Wala naman siyang dahilan kung ano ang pinunta niya dito, kundi ang sinundan lamang ako. Flashback. Na makarating ako sa New York, sa kondo ko ako tumuloy. Kinabukasan ng business meeting ko, kaya ako andito. Natigilan naman ako nang may nag-doorbell. Kaya tinungo ko ang pinto at binuksan. Nagulat naman ako na makita si Miranda. Yumakap ito sa akin. Babe, you missed me, sabi nito. Saka mahigpit ang yakap sa akin. Why are you here? Sambit ko. Kaya tumaas ang kilay nito. I want to be with you. That's why I'm here. Gusto mo ba andito ako? No, hindi ko inaasahan na darating ka. Hinalikan ako nito, pero hindi ko iyon tinugon. Hinayaan ko lang siya. Kiss me back, Adam. Umiwalay ako dito, kaya kumunot ang noo nito. What's your problem, Adam? I'm not in the mood. Just don't ask me, please. Yumakap naman ito sa akin. Are you sure? You're not in the mood. Kahit magubad ako, tatanggihan mo ba? Sa isa nitong tinanggal ang pagkakabotones ng suot itong polo. Stop, Miranda. I'm not in the mood. Saka ko ito tinalikuran. Bumalik ako sa study table ko at tinignan ang schedule ng meeting ko. Pero bigla yung sinara ni Miranda at ang aakit na tumingin sa akin. Ano ka ba, Adam? I know what you want. I said, I'm not in the mood. Why do you not understand it? I shouted at her. Dahilan para matigilan ito. I'm sorry, babe. I didn't mean to. Yumakap ito sa braso ko. Hindi na lamang ako sumagot. And a flashback. We're here, Sir Adam. Tumigil kami sa bahay ng daddy ko. Kaya ginising ko na si Anika. Andito na tayo. Mamaya ka na ulit matulog. Lumabas ako ng kotse. Saka pinagbuksan ito. Nauna ako naglakad. Ramdam ko na sumunod ito sa akin. Magandang gabi po, Sir Adam. Bati sa kanya ng mga kasambahay. Magandang gabi, Ma'am Anika. Tanging sabi ni Anika sa mga kasambahay. Nakaready na po ang kwarto ninyo, Sir Adam. I-ready na po ba namin ang kwarto ni Ma'am Anika? She's with me. She's my wife. Aniko. Tumango naman ang mga ito. Pakidala na lamang sa taas ang mga gamit. If you want to sleep, go to our room and sleep. Take a rest. Sabi ko dito. Pasado 11:00 na ng gabi. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko sa kanya. I have something to do. Saka ko ito iniwan. Na makapasok si Anika sa magiging kwarto nila ni Adam.
Halos lumuwa ang kanyang mga mata dahil ang ganda ng kwarto. Pakilagay na lamang dyan ang gamit. Tumango naman ang mga ito. Humiga ako sa kama. Hay, ang lambot naman ito. Mas malambot pa ito sa higaan namin ni Adam sa Pilipinas. Saan naman kaya pupunta si Adam? Tumungo naman ako sa banyo para maligo. Nagbabad lamang ako sa bathtub ng ilang oras. Saka tinapos ang paliligo ko. Magsuot na lamang ako ng dress na white. Saka ako lumabas ng kwarto. Balo kong libutin ang buong bahay. Pagpasok namin dito sa bahay, may napansin akong magandang tambayan sa gilid. Kaya nagtungo ako doon. Ang ganda. Puro bulaklak kasi ang nandito. At iba't ibang uri pa ng mga bulaklak. Flowers for you. Napalingon naman ako sa nagsalita. At halos malaki ang mga mata ko na makita na si Adam may hawak na bulaklak. Ngayon lamang niya ako binigyan ng bulaklak. This is for me? For real? Hindi ko makapaniwalang sabi. Meron pa ba akong pagbibigyan ng bulaklak dito? Bukod sa iyo. Hindi ko lamang inaasahan na bibigyan mo ako. Sa 2 linggo na magkakasama tayo dito, gusto ko, wag mo munang isipin ko ano mang ginawa ko sa iyo. Gusto kong gawin mo yon habang andito tayo. Kapag tapos na ang 2 linggo natin, babalik na naman ba tayo sa dati? I don't know. Let's try. Ngumiti na lamang ako dito. Saka tinanggap ang bulaklak na hawak nito. Ito na ang pagkakataon para makita kong muli ang Adam na nakasama ko ng 2 araw. Si Adam na mabait at sweet. Gusto kong makita ulit na ganoon siya. Kinabukasan, maagang nagising si Adam. Hindi niya alam sa sarili kung bakit gusto niyang pagsilbihan ang kanyang asawa. Hahayaan niyang gawin ang gusto nito kung sa tingin niya ay ikakasaya ng asawa niya. 2 linggo sila dito sa New York at alam niyang babalik na naman siya sa dati. Yung dating Adam na laging galit kay Anika. Hindi ko alam sa aking sarili kung bakit. Bakit kailangan ko bang saktan si Anika? Nung una, ayaw ko ikasal kay Anika kasi hindi naman siyang gusto ko kung hindi si Miranda. Si Miranda nakakuha ng atensyon ko. Bata pa lang kami. Kaming 4 na Ashton, Anika, Miranda at ako ay magkakaibigan. Hindi alam ni Ashton na may gusto ako kay Miranda kasi focus ito kay Anika. May gusto kasi ito noon kay Anika. Hindi ko alam kung bakit. Galit ako na malaman ko na may gusto si Ashton kay Anika. Hindi ko matanggap na may nagkakagusto kay Anika. Hindi ko alam sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang point na kailangan ko pakasalan si Anika. Malapit ang pamilya ni Anika sa amin. Kaya tinulungan sila ni Daddy. Kaso ang kapalit ay kakasal kaming 2 ni Anika. 27 siya. Habang nasa 30 ako nang ikasal kami. Galit ako kay Anika kasi pumayag siya. At hindi ko siya mahal. Mahal ko si Miranda. At alam iyon ni Anika. Kaya hindi ko matanggap ang kasal sa kanya. Kaya nagagawa ko siyang saktan. Kahit kasal ako, wala akong pake. Kung may ginagawa kaming 2 ni Miranda, wala kaming relasyon ni Miranda. Pero may nangyayari sa amin. Katawan lang ang kailangan ko. Hindi ko alam. Natatanggapin ni Miranda ang alok na Ashton na mag-propose ito ng kasal sa kanya. Kasal na kami ni Anika noon. Hindi ko alam na may relasyon pala silang 2. Habang tumatagal, nawawala ang pagkagusto ko dito. Dahil iba na kasi ang ugali nito. Masyado siyang maarte, mapili, makulit. Ang kilala ko Miranda noon, mahinhin, simple, at hindi maarte sa mga bagay. Ibang-ibang Miranda na nakasama ko noon. Alam ko sa sarili ko, may something sa puso ko. Kapag nakikita ko si Anika, kapag umiiyak ito, kapag nasasaktan ko, nararamdaman ko sa sarili ko na may something ako nararamdaman kay Anika at hindi ko alam kung ano iyon. Pero hindi ko nagugustuhin pang malaman pa iyon. Bumalik ako sa pagluluto at binaliwala ang nasa isipan ko.
Nagluto lang ako ng umagahan para sa amin ni Anika. Sir Adam, ito na po yung mga bulaklak na pinakuha niyo sa akin. Tinignan ko naman ito. I know, she will like it. Palagay na lang po doon. At pakigising na rin si Anika. Tumango naman ito. Natapos ko ng lutuin ng egg, bacon, at hotdog. May rice na din. Kumuha na lamang ako ng juice sa ref. Saka nilagyan ng baso ni Anika. Kinuha ko naman ng bulaklak. Saka tinago sa likuran na makita ko. Bumukas ang kwarto namin. At lumabas doon si Anika. Kasama si Yaya May. Kanina ka pa ba gising? Tanong nito sa akin. Why she's so cute? Bakit pakiramdam ko? Nagiinit ang aking pisngi. Bakit namumula ka? Oh, your cheeks so red. You're blushing. Tanong nito sa akin. Flowers for you, Han? Ngayon ko lamang siya ulit tinawag na Han. This 2 weeks vacation. Gusto kong maging mabait at sweet para sa kanya. You already gave me a flowers yesterday. I want to give you flowers every day. Ngumiti naman ito. Saka tinanggap ang bulaklak. Maupo ka na. Ako ang nagluto ng pagkain natin. Don't laugh, I know. It's not perfect. But I do my best to make it perfect. Nilalagyan ko na rin ng pinggan mo. Saka nilagyan ng ulam. Kumain ka na din. Huwag mo akong tingnan, Adam. Hindi ako sanay. Lagi kaming hindi sabay kumain noon. At ngayon lang ulit kami nagkasabay kumain. Lagi akong sa office kumakain noon. Lagi na tayong sabay kumain, Han. This 2 weeks vacation. Lagi tayong magkakasama. Hinawakan ko naman ang kamay nito. Kasi ang ikinagulat ni Anika. Pasyal tayo mamaya. After natin kumain. Marami akong alam na lugar na pwede natin puntahan dito. Ililibot kita sa buong New York. Sana ganito na lang tayo. Sana ganito na lang. May pangungusap sa mga mata nito. Kumain ka na. Madami tayong pupuntahan mamaya. At sinabayan ko na itong kumain